Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Kasama na ho yata ng ating pagpupuri at pagsamba ay tayo ay pinapawisan. Sino ho ang naiinitan? Taas ho ang kamay. Huwag ho kayong mag-alala. Bahagi ho iyan ng summer season. Kaya nga ho, masarap mag-swimming, masarap magpunta ng mall, masarap mag-shopping, masarap kumain ng mga malalamig, masarap kumain ng halo-halo, masarap mamasyal, masarap mag-picnic. Pero kasama po yata ng summer season ay ang mga sakit na dulot ng kainitan. Mga sakit at karamdaman. At ang mabigat po, ilan sa mga sakit at karamdaman ay nakakahawa. Diyan ho tayo mag-ingat sa mga sakit na madaling makahawa sa atin. At hindi lang po sa nakakahawa, ilan sa mga sakit at karamdaman na yan ay hindi lang po nagpapahirap sa ating katawang pisikal. Ninanakaw pa po nito ang ating emotional strength, ang ating kapayapaan, ang ating peace, ang ating joy. And to top it all, alam na ho nating lahat ang kasabihan. Mahal ang magkasakit, mabigat ang magkasakit sapagkat mahal ang mga gamot. At pagka nagtuloy-tuloy pa, ay mahirap hong ma-admit sa ospital, lalong dadami ang mga babayaran. Mahal din ho ang ma-ospital. At pagka magaling na doktor ang iyong kinonsulta, ay medyo mahal din ang bayad. Pero hindi naman ho pwedeng pabayaan dahil ang mga sakit na yan ay pwedeng life-threatening. Sa dulo niyan, ang ating iniiwasan ay ang kamatayan, of course. Just this week po, ay sa sobrang init ay sumakit po ang ulo ko. Sino ho itong week na to ay nagpakonsulta sa doktor o nagpunta sa hospital, pakitaas nga po ang kamay? Meron din hong ilan. Just this week, sumakit ang aking ulo at ako ho ay nagpunta sa doktor dahil alam mo ninyo, minsan pag sobra ng sakit, nakakatakot, baka kung saan mapunta at nagpakonsulta po ako. Salamat na lang at meron po akong na-meet na isang napakagaling na doktor, an expert who has specialized in all fields of medical study. At alam po ninyo, personal, nagbigay ho siya sa akin ng mga foolproof prescriptions sa mga most prevalent sicknesses and diseases during summer season. At alam po niya na ako ay magsasalita ngayong main service, itong doktor na to. At ang sabi po niya sa akin, alam mo, Pastor, kung gusto mo, di sasamahan kita para personal kong ibigay ang mga solutions sa mga prevalent sicknesses and diseases during summer season. At maging ako na ang magsabi sa kanila. Kaya tumayo lang po tayong lahat. At bigyan ho natin, go ahead, bigyan lang ho natin ng JIL Prayer Garden. God bless you. Welcome, my Dr. Jesus. Palakpakan ho natin ang ating Panginoong Jesus. Iyan lang ho ba ang palakpak sa ating greatest physician, our Dr. Jesus. Masigabong palakpakan sa ating doktor, our Dr. Jesus. Praise God. Makakaupo na po tayo. Sana hindi ma-disappoint yung ilan na nakatingin sa likuran, inaakala sino kayang doktor ang darating. Yung pinakamagaling na doktor na ho ang aking isinama sa ating kalagitnaan. Ang title po ng nais kong ibahagi ay My Dr. Jesus. At isa-isahin ho natin ang mga sakit na nagpapahirap sa ating kapanahunan. Una ho, first sickness is headache. Everyone say headache. Ayan. Undeniably, headache is one of the most common sicknesses that all of us experience. We all know how headache paralyzes us, distracting us from anything that we are doing. Alam ho nating lahat yan, pag sumakit ang ating ulo, hindi tayo makagawa
hindi po tayo makangiti, hindi tayo makatawa, hindi tayo makakain, hindi tayo makatulog, walang sigla, walang lakas, walang gana, hindi ho tayo nagiging productive. Yung effectivity ay ninanakaw ng sobrang sakit ng ulo. At pag napabayaan ang sakit ng headache, sakit ng ulo, ay baka mapunta pa sa stroke. According to the latest World Health Organization data, published in April 2011. Stroke deaths in the Philippines reached, tingnan ho ninyo, 40,245 or 9.55% of total deaths. Ito ho ay third of the top causes of death in the Philippines. So mabigat na pabayaan ang simpleng headache, baka sumobra ay ma-stroke, ikatlo sa pinakamapanganib na uri ng kamatayan sa ating bansa. Now, on a deeper level, we also experience spiritual headaches. Yun hong physical headache, bagamat makamandag, alam natin ang solusyon Pupunta ka ng doktor, magpapakonsulta, titingnan kung ano ang sanhi ng sakit ng ulo, kung kailangan mamahinga, and that's it. Pero pagka ang tumama ay spiritual strokes, mahirap solusyonan ng pansarili lang. We also experience spiritual headaches, and this is when our mind is overwhelmed by anxiety that destroys our ability to focus on living life to the full. Pagka napakarami ng iniisip, kaguluhan sa kaisipan, gulong-gulo na sa napakaraming worries, patungkol sa pamilya, patungkol sa future, patungkol sa church, araw-araw na lang na hindi makakilos dahil sa daming kaisipan. Ang salitang worry po ay kakaiba. The word worry is derived from Anglo-Saxon word meaning to strangle or to choke. Pagka sobra pong nag-aalala, ang ibig sabihin daw po ay parang sinasakal. To strangle, to choke. You become immobile, hindi makakilos. Sang-ayon po, listen kay Max Lucado sa kanyang book na When God Whispers Your Name, ang German word sa salitang worry ay to strangle, parehas din. At ang Greek word means to divide the mind. Naranasan niyo na ho ba sa sobrang dami ng iniisip, sa sobrang daming alalahanin, hindi alam kung alin ang uunahin? To divide the mind. At pagkatapos, sabi ng isang author, ang pangalan ay J. Stephen Lang, he defines worry as the great plague of life. Salot sa buhay. Pakinggan ho ninyo to. 9 times out of 10, worrying about a thing does more damage to those who worry than the actual thing itself. 9 sa 10 ang pinapatay ng sobrang pag-aalala, hindi dahil dun sa inaalala, kundi dun sa sobrang pag-aalala. Kaya sabi ho nila, ang worry po is a monster that destroys the effectiveness of human body. Yung sobra-sobrang pag-aalala na po. Worry is said to be the advanced interest you pay on troubles that seldom come. Hindi pa dumarating, nagbabayad na tayo. Para daw ho itong rocking chair, it gives you something to do, but it won't get you anywhere. Isip ng isip, wala namang pinapupuntahan. Pagka sobra na ho ang ating worry, meron ho tayong spiritual headache, meron hong mga tinatawag na spiritual strokes. Maraming Kristiyano po ay na-stroke na spiritually at kinain na ang kanyang buong pagka-Kristiyano. Ngayon ho, handito si Dr. Jesus. Please, Dr. Jesus, bigyan niyo ho kami ng prescription sa spiritual headache. At ang sinabi ni Jesus, unending joy. Everybody say, unending joy. Mas malakas po. 1, 2, 3, go. Unending joy. Okay, when we can't smile because of all the worries that fill our minds, our Lord Jesus offers us His joy. His joy that washes away all our anxieties. Babasahin ko po ang sinabi ng isang book ni Dr. Paul Litan, maganda lang hong research. Ang pagtawa daw po, laughter is one of the greatest mental tonics known to man. Parang medicine po or drug. It is second most powerful human emotion we can possibly express. First being love.